Otis Luis. Magandang hapon sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Kumusta ho kayo? Si Radyo Man Lourdes po ito, sir. Kumustahin ko lang, sir. May impact ho ba sa industriya po ninyo, sa tingin po ninyo, itong panibago at matagal na hong sigalot dyan po sa Senado? Wala naman directly. Kaya lang, ang problema, marami na tayong problema na nawawala ng kumpiyansa ang mga investor sa atin, pati mga turista. Madadagdagan pa niya na disrupt tayo dahil sa sigalat sa Senado. Even ang media, tutok ng tutok dyan. Samantalang ang dami nating problema, dapat sanang pinagtutuunan ng pansin. Sabi niyo ho kanina walang direkta. Ano pong ibig sabihin nun, sir, Sergio? Well, in the sense na wala naman epekto sa GDP natin, wala naman epekto sa employment natin yan. Pero, ang epekto niyan, yung kumpiyansa ng mga nadadagdagan pa. Sana we were hoping na in 2026, masob na sana yung talagang skandalo natin sa buong mundo, doon sa mga flood control scandal, para walang nangyayari ron. At napupunta pa rin sa mga sigalutan, wala naman tayo magagawa, may proseso, ang usapan araw-araw, bombarding ng mga interview tungkol doon, media, focus doon, nakakalimutan na yung problema natin sa presyo, sa employment, sa inflation, kunti na lang ang napupunta ron. Sir, hindi pa ho ba sa tansya niyo ho, bilang negosyante rin, hindi pa nga tayo nakakaahon sa issue ng flood control. Ito na naman yung Senado. Well, hindi naman apektado directly nga yung Senado eh. Yung problem ng flood control, yun ang hinihintay ng ano. Yung problema, nadadagdagan pa yung yung tingin ng mga ibang bayan sa atin na meron tayong political stability because of that. Okay. Meron ho ba kayong mga nakuhang impormasyon, sir, na may mga investors na, sandali, teka, magulo dyan, wag mo na ako mag-invest dyan? Well, hindi naman kailangan marinig. Noong araw kasi, 2023, dito sabi sa Philippine Chamber of Commerce, mga 1 linggo, ang mga ating sa aming potential investor ibang bayan, ano? O pinadadala sa amin ng mga ibang chambers, ibang bayan, ngayon halos wala. At nakikita naman natin sa numbers na ang ating investment palit-palit yung nakukuha ng mga neighboring countries natin. Pero sir, di ba kapag ang investor ay may question, hindi nagpasok ng investment, di ba may epekto ho yun sa manggagawa or sa paggawa? Of course, kasi investment translates to jobs, ano? Kaya nga ngayon, tumataas yung employment natin, tumataas yung underemployment dahil kulang ang investors. Noong araw, alam mo kasi, there are 52 million in our labor market, ano? You divide that into 84% yung informal market, ano, tsaka 16% sa formal market. Informal market, sino ba nandun? Yung mga farmers, peasant folks, mga market vendors, yung mga small business family-owned, kasama na rin dun yung walang trabaho, no? Tsaka yung gobyerno, yung 84%. So 16% yung formal sector, nandyan yung mga kumpanya na may mga employers, yung mga empleyado, at under sa auspices siya ng DOLE, ng pag-ibig, SSS, PhilHealth, yan sila yung kasama riyan. At ang makikita mo, kung titignan mo yung numbers, Opo. out of that 16%, the enterprises, 90% of that is micro. 90%, Yung small, 8%,
yung medium at large, wala pang 2%. So, dyan mo makikita na dahil dito sa epekto nitong, well, of course, mainly dahil sa cost of fuel, causing inflation, tsaka difficult, tumataas ang gasto sa mga kumpanya, marami rin sa maliliit nagsasara. Dati-dati, napapababa natin yung mga unemployment natin, dahil meron tayong investor sa mga pumapasok. Pero napapansin nyo, pati nga yung tourism natin, nilalampas-lampasan na tayo ng ibang bayan na ganda-ganda ng mga facilities natin, pero nalalaktawan tayo dahil kulang ng kumpiyansa sa atin. Sir, huli na lang po, alam ko na ito'y politika at nasa inyo kung sasagutin niyo po o hindi. Sa tingin niyo ho ba dapat nang makialam din si Pangulong Marcos sa issue ng Senado? Well, para sa akin, technically, another branch yan eh. Pag nakialam siya yan, he will be taking sides, So para sa akin, hindi lang siya dapat makialam, pabayaan lang i-resolve nila yung problema. Kung hindi, the Supreme Court can resolve it. Sir, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat din sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. DCXL.